Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 150 ng International League. Natapos na ang unang half sa pagitan ng Shouko versus Ryukufu at talaga namang napatayo ang lahat ng manonood dahil sa uling puntos na ginawa ng Shouko. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa mga malalaro ng Shouko. At dito ay naghahanda na ang lahat ng malalaro nila para sa second half. Nang bigla nagsalita itong si Coach Hansai. O sige na, ngayon magpahinga na muna kayo ng gusto. Dahil gusto ko makapagpahinga muna kayo ng mabuti para makapaghanda na tayo sa second half. At oo nga pala, Akagi, Mitsui, Ryota, at ikaw Rukawa, magpahinga muna kayo ngayong second half. Dahil papalitan muna kayo nila Maki, Sendo, Fujima at Kogure. Yan ang sabi ni Coach Hansai na labis na ikinagulat talaga nitong si Kogure. Ano? Ano po Coach? Kasama ako sa main 5 ng second half? Yan ang sabi ni Kogure. Oo Kogure, isasama muna kita para makapagpahinga muna itong si Mitsui. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai nang bigla nagsalita itong si Hanamichi. Kawawa naman yung matang toothpick, pinagpahinga ni Coach Hansai dahil alam niya na mabilis itong mapagod. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang natatawa nang bigla itong binatukan ni Ayako ng sobrang lakas. Loko ka talaga Hanamichi, kaya pinagpahinga itong si Rukawa dahil gustong paglaruin ni Coach Hansai ang lahat ng malalaro sa ating team at kaya hindi kanya pinagpahinga dahil wala ka namang kapalitan dito. Yan naman ang sabi ni Ayako habang itong si Rukawa naman ay napabulong ng mahina. Hay nako, wala talagang utak. Yan ang sabi ni Rukawa. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa kupunan ng Ryukufu. At dito ay masayang pinuri ni Coach Shensi ang kanyang mamanlalaro. Ayos ang ginawa niyo mga bata. Kahit na makapuntos pa ang Shouko sa huling segundo ng unang half, ay ayos lang. Dahil sa atin pa din naman pumapabor ang laban. Ngayon, ang gusto kong gawin nyo ay magpahinga muna kayo ng gusto. Dahil siguradong sa second half, isang dikdikan na naman na magaganap sa laban. At ang mga ipapasok ni Coach Hansai dito ay ang mga manlalaro niya sa bench na hindi nakapaglaro sa unang half. Kaya naman, ihanda nyo ang inyong sarili dahil malalakas pa ang mga yon. Yan ang sabi ni Coach Shensi na naging dahilan upang magpahinga na ang lahat ng manlalaro sa kanilang locker room. At lumipas na ang ilang minuto, magsisimula na ulit ang laban sa pagitan ng Shouko at Ryukufu. Kaya naman, agad na nagsibalikan sa loob ng court ang dalawang kupunan. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Ayan na! Andyan na ang Ryukufu at Shouko! Mukhang magsisimula na ang second half ah! Sige Ryukufu at Shouko! Pakitaan niyo pa kami ng mga magagandang laro ninyo! Yan ang sigaw ng mga manonood na talaga namang nasasabik na. Habang itong mga manlalaro ng Shouko ay naghahanda na nga para sa pagsisimula ng second half. Heto na ang huling yugto ng laban. Kaya naman, ipakita na natin ang lahat sa laban na to. Sige na mga kasama, tara na at pumasok na tayo. Yan ang sigaw ni Hanamichi nang bigla nagsalita itong si Coach Hansai. Easy ka lang Sakuragi, magbibigay muna ako ng plano para sa inyo. Yan ang sabi ni Coach Hansai na naging dahilan upang humarap sa kanya ang kanyang mga manlalaro. Okay, ito ang ating plano. Ngayon Sendo, gusto ko ikaw ang tatapat doon kay Tochiya. Alam kong kaya mo lalaking yon. Gawin mo lang iyong mga kaya para mapigilan siya. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Opo Coach, gagawin ko ang lahat upang hindi siya makawala sa akin. Yan naman ang sabi ni Sendo. At ikaw Fujima, ikaw ang magsisilbing utak ng ating team. Gawin mo ang lahat para makagawa kayo ng maayos na play. Yan ang ulit na sabi ni Coach Hansai. Makakaasa ka po Coach, hindi ko po bibiguin ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. Yan naman ang sabi ni Fujima. Ikaw naman Maki, ikaw naman ang magiging haligi ng ating kupunan. Ikaw ang magsisilbing sentro ng ating team. At alam kong kaya mo din namang higitan at talunin ang lakas ng Hikaru na hindi ba? Opo Coach, kayang-kaya ko din ang lalaking yan. At ipapakita ko sa kanya na hindi lang si Akagi ang malakas sa kupunan na to,
kundi pati na rin ako. Ngayon, humanda ka sa akin, Hikaru, dahil tatalunin kita ng buong lakas ko. Yan naman ang sabi ni Maki. At ikaw naman, Kogure, alam ko nag-ensayo ka ng gusto. At alam ko malaki na din ang improvement mo sa larong basketball. Kaya naman, ipapaubaya ko sa iyo ang trabaho ni Mitsui. Gusto kong ipakita mo na hindi lang si Mitsui ang mahusay na sniper sa ating kupunan, kundi pati na rin ikaw. Yan ang ulit na sabi ni Coach Hansai na ikinakaba talaga nitong si Kogure. Opo, Coach. Makakaasa ka din sa akin na gagawin ko ang lahat upang may maitulong sa ating kupunan. Yan ang sabi ni Kogure na talaga namang kinakabahan. Habang itong si Hanamichi naman ay nag-aantay na payuhan din siya ni Coach Hansai. Subalit, hindi siya binanggit nitong si Coach Hansai kaya naman agad itong nagsalita. Hoy Tatang, nakakalimutan mo ata ako ah. Bakit wala kang sinabi na plano para sa akin? Yan ang sabi ni Hanamichi. Hanamichi, alam ko naman kayang-kaya mo yung si Michael. At alam kong hindi mo na kailangan pa ng payo ko para talunin ang lalaking yan. Gusto kong malaman mo na malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya naman, gawin mo ang gusto mong gawin. At patunayan mo sa Michael na yon na hindi kanya magagawang talunin. Yan ang sabi ni Coach Hansai na labis na ikinatulala talaga nitong bida natin. Sa kabilang banda naman, ang kupunan ng Ryukufu ay naghahanda na din para sa second half. Okay mga kasama, ngayon, ito na huling yugto. Kaya naman, ibigay niyo na ang inyong lahat ng makakaya dito. Huwag niyo nang hayaan pa na mahabol pa ng show ko ang kalamangan sa atin. Yan ang sabi ni Coach Eri. Opo Coach, makakaasa ka na gagawin namin ang lahat para sa laban na to. Yan naman ang sabi ng mga manlalaro ng Ryukufu. Habang itong si Coach Hensi naman ay nagsalita na din. O sige na, ngayon ito ang mga manlalaro na ipapasok ko para sa second half ng laban. Michael, Tochiya, Hikaru, at kayong dalawang kambal. Kayong lima ang ipapasok ko sa second half. Kaya naman, ihanda nyo ang inyong mga sarili dahil hindi biro ang ating kalaban. At huwag niyong mamaliitin ang mga bagong malalaro na show ko dahil hindi pa natin alam ang mga laruan ng mga yan. Yan ang sabi ni Coach Hensi. Sa kabilang banda naman, itong referee ay pumito na nga. Magsisimula na ang second half. Kaya naman, ang mga manlalaro na magkabilang kupunan ay magsipasok na sa loob ng court. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang magsipasok na ang mga manlalaro ng Shouko at Ryukufu sa loob ng court. At dito ay sinimula na nga ang ibato ng referee ang bola paitaas para sa jump ball. Habang itong sila Maki at Hikaru naman ay nagsimula na ding tumalo ng mataas para tapikin ang bola. Subalit, dahil sa mas mataas ang talo nitong si Hikaru, nagawa nitong matapik ang bola at agad din naman itong nakuha ni Tochiya. Kaya naman, hawak na ngayon ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Team, gagawa tayo ng puntos dito at kukunin natin ang unang score sa ikalawang bahagi na to. Kaya naman team, humanda na kayo at huwag kayo magpipigil dahil tatalunin natin ang Shouko. Yan ang sigaw ni Tochiya nang biglang sumigaw si Coach Eri. Tochiya, humanda ka! Ayusin mo ang posisyon na yan! Kailangan masigurado natin na makukuha natin ang unang punto sa posisyon na ito dahil sobrang halaga ng posisyon na to upang tayo ang magdikta ng laban na to. Kaya naman Tochiya, pati kayo buong Ryukufu, humanda na kayo! Humanda kayo para sa pagpuntos! Huwag nating hayaan na makuha nila ang unang puntos dito! Yan ang sigaw ni Coach Eri. Habang si Tochiya naman ay biglang ipinasa ang bola papunta kay Michael. At nang hawak na ni Michael ang bola, bigla naman itong inatake ang depensa ni Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay agad na dinipensahan ng maigpit ang opensang ginagawa ni Michael sa kanya. Ngunit, may napansin si Hanamichi na pagbabago sa laro ni Michael. Ang laki ng improvement ng physical na lakas nitong si Michael ah. Mukhang handang-handa talaga siya para sa second half na to. Mukhang hindi pa niya inilabas ang buong lakas niya noong first half ng laban. Kailangan magawa ko siyang pigilan upang hindi nila makuha ang unang puntos dito. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang si Michael naman ay patuloy lang sa pagbunggo sa depensa ni Hanamichi. Nang biglang huminto si Michael sabay pasa ng bola papunta kay Senji. At nang hawak na ni Senji ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang sobrang solid na tres. At sa pagkakataon na to, hindi na siya nasabayan pa ni Kogure. Dahil nga sa bilis ng pasang ginawa ni Michael papunta kay Senji. Kaya naman, nalibre na itong si Senji at nagawa niyang maipasok ang kanyang tres sa kanilang basket. Na naging dahilan upang makuha nila ang unang punto sa second half ng laban na to. Na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Dahil na nga sa nagawang makuha ng Ryukufu ang unang punto sa second half ng laban. At nagawa nilang maitaas sa 4 na puntos ang lamang ng Shouko sa kanila.
Nice one, Ryukufu! Lalo ka na, Sanji! Ang tindi mo talaga sa tres! Hindi ka talaga sumasablay basta-basta! Kapag nalibre ka sa Rainbow Area, ikaw nga talaga ang tunay na shooter ng Ryukufu! Buti na lang talaga ipinasok ka na ng Ryukufu! Ngayon, humanda na kay Shogo! Dahil nasa court na ang dalawang kambal! Ang kambal na hindi kayang pigilan ng kahit na sino man! At ikaw, Michael, ang tindi din ng ginawa mong play! Ang hirap basahin kahit itong may salamin ng Shouko ay hindi inaasahan ang pasang ginawa mo kay Senji. Halatang gulat na gulat yung may salamin ng Shouko. Sige, Ryukufu, tambakan niyo sila ng gusto. Huwag niyo nga hayaan na makabawi pa sila sa inyo. Yan ang sigaw ng mga manonood na talaga namang sumusuporta sa kupunan ng Ryukufu. At dito na nagtatapos ang Chapter 150 ng International League.